Kahit anong pigil niya sa bibig para walang hikbi ang lumabas, hindi pa rin niya mapigilan ang mga mumunting tunog ng hikbi. Para siyang tangang nakaupo sa sulok sa likuran ng bus na kanyang sinasakyan. She was hopeless. All the pain she's been through is not enough to all those mistakes she had been done. Mistake that was she initiate. Mga bagay na pinagsisisihan niya. Akala niya kapag ginawa niya iyon, matututunan rin siyang mahalin ng lalaking minamahal niya. Akala niya magiging masaya siya, pero kabaliktaran nito ang nangyari. Naging miserable siya. She even hurt her sister. Her sister who loves her and trusted her, pero siya mismo ang sumira dito. She betrayed her. Parehas niyang sinaktan ang mga taong mahal niya. Wala na siyang mukha na may haharap sa mga ito. Nagsisisi siya pero alam niya sa sarili na wala itong kapatawaran. Pero bakit ganun? Bakit kahit na nagsisisi siya dahil sa mga ginawa niya, may parte pa rin sa puso at utak niya na tama ang mga ginawa niya, kahit sabihin pa na mali ito? Bahagya siyang napatawa. Sino nga ba ang niluko niya? Yes, there's a part of me na nakokonsensya, pero bahagya siyang napahawak sa sinapupunan niya. Kailanman ay hindi niya pinagsisisihan ang dahilan, kung bakit may batang ngayon, ay nabubuhay sa kanyang tiyan. Baby, kahit na wala ang daddy mo, kahit na lumaki ka at hindi natin siya makakasama, nangangako pa rin siya na gagawin niya ang lahat, mapalaki at mabigyan lang kita ng magandang buhay. That was the words I ought to myself, but everything worked crash when the unexpected thing happened. Nagkagulo ang mga taong nasa loob ng bus. Binundol siya ng kaba at nanatiling nakaupo, habang ipinalibot ang mga kamay sa sinapupunan. Gamiwang-gewang ang bus na sinasakyan nila. Wala siyang magawa kundi ang magdasal, na sana ay ligtas sila ng anak niya. Masyadong mabilis ang pangyayari. Bumangga ang sinasakyang bus sa isang poste. Lahat sila ay nagsipagtalsikan. Nabuwal siya sa pagkakaupo. Nanlabo ang paningin niya sa pagdaloy ng mga dugo mula sa ulo papunta sa mga mata niya. Kung ito ang magiging kabayaran sa mga kasalanan niya, maluwag niya itong tatanggapin. Pero hindi niya mapapatawad ang sarili, dahil sa pagdamay sa nag-iisang bagay na mayroon siya ngayon. Anak, patawarin mo si mommy kung nadadamay ka. Di bale kasama mo si mommy hanggang sa huli. Napaubos siya ng dugo. Sa nanlalabong paningin hindi niya maiwasang magbalik tanaw sa mga bagay na kanyang ginawa. Denzel POV. Kaba, takot, pangamba, pag-aalala, at pagsisisi ang nararamdaman ko. Habang tumatagal ang paglalakad ko, pabilis rin ng pabilis ito. Matapos ang pangyayari sa restaurant, hinatid ko si Chira sa bahay nila. Saka naman tumawag si Wina na isinugod daw sa hospital si Christina. Hindi ko alam ang gagawin. Hindi ko rin alam kung bakit siya na aksidente. Hindi ko maipaliwanag, pero sobra akong nag-aalala sa kanya. Yes, galit ako sa kanya. Oo, gusto ko siyang mawala sa landas namin ni Chira, pero hindi ko naman gusto na mapahamak siya. Hindi ko gusto at ayokong isipin na may masamang mangyayari sa kanya. Nang makarating ako sa tapat ng emergency room, si Wina kaagad ang nakita ko. Nakaupo siya at nakayuko. Alam kong nag-aalala rin siya kay Christina. Wina, lumingon siya sa akin, at bahagyang ngumiti bago tumanang. Bakas sa mukha niya ang sobrang pag-iyak, dahil sa mugto niyang mga mata. Kamusta na siya? Ginagamot pa siya sir ng doktor, mahinang tugon ni Wina kay Denzel, what happened to her? Bumangga daw sir ang bus na sinasakyan ni Ma'am Christina sir. Tumango ako sa kanya, at umupo sa upuan dito sa labas ng emergency room. She did it again. Kunot noong tumingin ako sa kanya. What? I confusedly asked her. She did it twice. What are you talking about? Denzel doesn't understand her. She keeps on saying, she did it. Nababaliw na naman ba ang babaeng ito? I want to think that this is an accident, but every time I remember how she hurt herself, when she's hurt, I can't avoid to think that, this is also her want, that maybe this is also her plans. Nanlamig ang katawan ko, at nanigas sa kinauupuan. Hindi dahil sa tuwid na siyang magsalita ngayon, kundi dahil sa kabang nararamdaman ko, at sa mga bagay na pumapasok sa isipan ko. Bumukas ang bibig ko pero muling sumara, dahil hindi ko alam ang sasabihin. Gusto kong magsalita, pero walang boses na lumalabas. Is she hurting herself? That's my thought.
That's the words I wanted to ask and confirm to her. Malungkot na ngumiti sa akin si Wina. Sa aming dalawa, sigurado ako na mas kilala na niya si Christina kaysa sa akin. Kahit na ilang linggo pa lang silang magkasama ni Christina, nakikita kong kilala at nagmamalasakit si Wina kay Christina. I think she want to finish herself. I don't know what happened to her in my own perspective. I don't understand her. She's like, I can't explain. Tuluyan akong napako sa kinauupuan ko. Hindi ko alam ang gagawin. Nanlalata ako. Nangangatog ang katawan ko, lalo na ang mga tuhod ko. In short, she's risk taker. That's the words it hits me. Gusto kong magsalita pero hindi ko magawa. Gusto kong saktan ang sarili ko, dahil alam ko namang nasasaktan ko si Christina pero patuloy pa rin ako. Hindi niya ako deserve. May mahal akong iba. Ayoko siyang saktan pero pare-parehas kaming tatlo na nasasaktan. I don't know but every time I talk to her, everything's alright, she even smiled in front of me. But I know, it's a fake one. It's hurt to see her like that. I know she loves you so much but please, Sir Denzel, if you cannot learn to love her, let her go. Push her away so that she would never turn her back to you again. Push her away, don't be good to her. I believe, she can move on. Not now but I know that time would comes. Napapikit ang mga mata ko ng mariin. Nanginginig ang mga kamay kong napakuyom at tumungo ako sa kanya. Alam ko dapat dati pa ito. Hindi ko na dapat na pinatagal ito. I need to let her go now, hindi lang ako at si Chira ang nasasaktan. Maging si Christina ay higit na nasasaktan. I'm sorry Christina. Kumurap-kurap ang mga mata ko, nang imulat ko ito. Medyo masakit ang ulo niya pero kaya pa naman niya. Natigilan siya nang may mapagtantong may nakatingin sa kanya. Awang ang labi niyang sinalubong ang mga mata ni Denzel. Pinilit niyang umupo sa kama at sumandal sa headboard nito, pero sumirit ang sakit sa ulo niya, kaya napasapo siya sa ulo, nang makarecover, napatingin siya kay Denzel na hindi man lang siya nagawang tulungan. Walang ekspresyon ang mukha nito, at seryosong nakatitig sa kanya. She sighed. How are you Christina? I'm fine now. Mahinang sabi niya. He nodded at me. I don't know, why do I feel like there's something about the way he stared at me? He started to walk towards me. I got nervous. My body started to tremble. Here, he said while handing an envelope to me. Mula sa pagtitig ko sa mga mata niya, bumaba ang mga tingin ko sa envelope na hawak niya. Ngayon ko lamang napansin na may hawak pala siya. In my trembling hands, I accept the envelope he was giving me. I don't know what's it all about but I gulp, I don't want to open it. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa laman nito. What is this? Just open it and you'll see. Sa nanginginig na mga kamay binuksan ko ang envelope. Kinakabahan siya ayaw man niyang buksan pero kailangan. Sa mabagal niyang pagbukas, at sa unti-unti niyang paglabas sa mga papel na nakalagay sa envelope, parang tumigil ang pagtibok ng puso niya, nang bumungad sa kanya ang nakasulat sa itaas ng papel. Nakabold ito at nakalagay sa pinakagitnang bahagi ng papel. Ito ang pinakamalaking letra higit sa iba, kaya ito ang una mong mababasa kaysa sa iba. What is the meaning of this? I shook my head to him. I dropped the envelope together with the papers, and held his right hand. My tears immediately rolled down in my cheeks. He clenched his jaws. Let's stop this useless marriage. Christina, let's divorce. I sobs, I don't want. I don't want, please let's fix this. Denzel sighed and softly stared at me. Please Christina, let me go now, let's have our freedom. No matter what you do, I can't love you back, because the only girl I want to love, and spend my life with is your sister, to be with Chira. And if you really love me, please let me be with the girl I love. Mahigpit kong hinawakan ang kamay niya, and repeatedly shook my head to him. I burst in tears. I don't want to let him go. I want him to love me back. This is the last time. Please don't leave me. Nagmamakaawa ko siyang tinignan. He tirelessly shook his head to me.
Please, don't leave. Unti-unti niyang tinanggal ang mga kamay kong nakahawak sa kamay niya. Nanghina ako kaya hindi ko nagawang higpitan ang mga hawak ko sa kanya. I'm sorry, and thank you for loving me. He turned his back to me. He slowly walked to the door. When he touched the doorknob, he stops. I expect that documents tomorrow morning. I also expect that you have already signed it. He said before leaving me. I cried so hard. My eyes are already swollen with tears, but it seems like the tears will never run out in my eyes. Tears kept dripping down my cheeks. I know myself. I am more than hurt because of I myself did that. Why do I need to suffer this much? In the end, I'm always be alone. Ilang minit na ang lumipas nang umalis si Denzel, wala akong ginawa kundi ang umiyak ng umiyak. Namamaga na ang mga mata ko, pero wala akong pakialam. When my eyes dropped in my stomach, my lips parted. My baby. I barely smiled and touched my womb. What if I tell it to your daddy? Would he come back to me? Would he accept you and me? Would he choose us? I smiled widely and wiped my tears. Maybe if he knows about you, he wouldn't leave us. My bright smile faded when something came in my mind. But, what if he take you away from me? No, I can't live without you. You are the only one I have now. I will keep you, baby. You are only mine. I don't want you to be taken to me. I insanely hugged myself and burst of crying again. Lady Christina. Napatingin ako kay Wina. Hindi ko na malaya na nakapasok na pala siya. Lady Christina, don't cry. He is not the only man you can love. Let him go, don't cry. He is not the only man you can love, let him go. It's easy to say, but it's hard to do it. Natahimik si Wina. Nagsimula akong umiyak ulit, at niyakap ng mahigpit ang sarili ko. Ilang ulit kong sinurvive pero nakakapagod din. He taught me everything. He taught me how to love without him knowing. Pero yung mag-stop akong mahalin yung taong minamahal ko, hindi eh. Ang hirap lang pero, by the way that's life. I barely laughed while wiping my tears. Wina didn't say anything, so she continued to speak. I'm sorry if I always made you worry. Thank you because you're always there every time I need someone to lean on. Please, don't hurt yourself. I know, ready na kong mawala, that's why I did. She sighed and walked towards me. She hugged me tightly. I know you love him so much, but you need to learn and get how to move on. Like, we should treasure the photos but the love or feelings. Don't think so. She hugged Wina tightly as she cried hard again. This will be the last. She ought to herself. Nang sumapit ang gabi ay umuwi na rin si Wina. Naiwan siyang mag-isa sa private room sa hospital. The doctor said she must stay here for 2 days. She doesn't want to stay here anymore. Her eyes down again in the paper she was holding. Ilang beses siyang napabuntong hininga bago nakapagdesisyon. Kasalanan niya. Siguro ito na yung pagkakataon para makabawi siya sa kapatid niya. Siguro nga tama si Mommy. Si Denzel at Shira ang para sa isa't isa. Napahawak siya sa tiyan niya. At siguro nga, ako at ikaw baby. Ang magkasama dapat. Papalakihin kita at bubuhayin. Kahit wala ang daddy mo. I love you so much, my baby. Kinuha niya ang ballpen at pinirmahan ang divorce paper nila ni Denzel. When she's done, she put again the paper inside the envelope, but she stopped when she saw a check. She get that and shocked to see that it has a 2 million amount, and a signature of Denzel. She barely sobs as the tears escaped from her eyes. So, the price of her being a momentarily wife is 2 million. She put the envelope on the mini table. Umalis siya sa kama at kinuha ang damit niyang ibinigay ni Wina kanina. Hinubad niya ang patient gown at isinuod ang damit niya. The doctor said she must stay here but, she can't. Papalabas na sana siya, nang mahadjep ulit ng mga mata niya ang envelope. She sighed and walked to the mini table. She opened the envelope and get the check. Wala siyang kahit na ano, kaya naman kukunin niya na ang cheque at magpapakalayo-layo.
Para din naman ito sa anak namin. Hindi maintindihan ni Chira kung bakit ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Kinakabahan siya sa bagay na hindi niya alam. Panay din ang pagbuntong hininga niya para sana kumalma siya pero hindi. Walang nangyayari dahil patuloy pa rin ang pagragasa ng mabilis na pintig ng kanyang dibdib. Kanina niya pa tinatawagan si Denzel, pero hindi ito nasagot sa mga tawag niya, kaya napagdesisyonan niyang puntahan ang kondo ng kapatid niya. Isa pa itong si Christina, hindi rin sumasagot sa mga tawag niya. 8:00 na ng umaga, kaya alam niyang gising na ito. Nang makarating siya sa tapat ng pintuan, mabilis siyang kumatok, pero nangunot na lang ang kanyang noo. Wala pa ring nagbubukas. Nandito ba si Christina? Hindi siya umuwi sa bahay kagabi, kaya malamang ay nandito siya. Ipinihit niya ang pintuan ng kondo, at nagpapasalamat siya dahil hindi ito nakalock. Nang mabuksan ay dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan. Napakunot pa ang noo niya, dahil sa mga nagkalat na damit ni Christina. Heist, ano ba naman ang babaeng ito? Mabilis niya itong dinampot lahat. Nang matapos ay binitbit niya ito papunta sa kwarto ni Christina. Kaagad niyang binuksan ang pintuan, para lang matuod sa kanyang kinatatayuan. Mabilis na tumulo ang mga luha niya. Nanginginig ang mga kalamnan niya. Bumubuka ang mga labi, ngunit wala ni isang tinig mula rito. Napakuyom ang mga kamao niyang nakahawak sa mga damit. Halo-halo ang mga emosyon niya, sa 2 taong mahimbing na natutulog at magkayakap, kapwa sila hubad, at hindi siya tanga para hindi malaman ang nangyari. How dare them? Of all people. Bakit siya pa? Kusang gumalaw ang katawan niya, at hinagis ang mga damit na hawak niya sa 2 taong mahimbing na natutulog. Mga walang hiya kayo. Napabalikwas ang dalawa. Napamaang si Denzel habang si Christina, ay mabilis na kinuha ang kumot at hinawakan ng mahigpit para takpan ang kanyang katawan. Love. Parang wala pa sa sarili na sambit ni Denzel. Love, sandali, it's not what you think. Ambang hahawakan niya si Chira, nang malakas siyang sampilan nito. Bakit Denzel? Bakit? Patuloy niyang sinasampal si Denzel, at wala siyang pakialam kung puro kalmat na ito. Nagagalit siya dahil sa pagtataksil nito. Bakit kailangang kapatid niya pa? Matatanggap niya pa kung sa ibang babae, pero ang kapatid niya. Hindi. Para na din siyang tinapos. Chira. Napalingon siya kay Christina na humahagulgol. Why? Why did you do this to me? Tinuro-turo niya ang sarili. Walang kapatawaran ang ginawa nila sa kanya. Of all people. Akala ko ikaw ang magiging kakampi ko. Pero ano? Ikaw pala ang sisira sa akin. Tama na, putol niya sa sasabihin nito. I don't need your explanation. Malinaw naman sa akin ang lahat. Oh, I forgot. You have a huge crush on him, pero dahil kapatid kita, at mahal na mahal kita, never kong inisip na magagawa mo ito sa akin. Bakit nga ba pinagkatiwalaan ko ang ahas na katulad mo? Hindi niya maiwasang sigawan si Christina, habang pinanlalakihan ng mga mata. Mabilis siyang lumisan sa 4 na sulok ng kwarto na iyon. Nasusuka siya at kinamumuhian ang lugar. Kahit na tinatawag siya ng mga ito, nagtuloy-tuloy pa rin siya. Hindi niya kayang pakiharapan ang mga ito. Nang makaalis si Chira, malakas na hinigit ni Denzel ang braso ni Christina. Napaigik ito sa sobrang riin na pagkakahawak. Nahintatakutan si Christina sa sobrang dilim ng mukha ni Denzel. Bakas sa mukha nito ang panggigigil at ready ng manakit. You planned this, do you? Mariin na pagkakasabi ni Denzel. Umiling si Christina. Nagsimulang yumugyug ang mga balikat niya, dahil sa iyak at takot kay Denzel. Sunod-sunod ang mga luhang tumakas mula sa mata niya, papunta sa mga pisngi. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Napadaing siya nang sakalin siya ni Denzel. Pinilit niyang tanggalin ang mga kamay nitong nasa leeg niya, pero hindi niya matanggal, dahil sa malakas ang lalaki. Hindi siya makahinga. Denzel, hindi ako makahinga. Parang walang boses na pagmamakaawa niya sa binata. If Chira and I can't fix this, I'll hurt you. Parang isang bagay na inihagis ni Denzel si Christina sa kama at nagbihis, bago malakas na binagsak ang pinto nang makalabas siya. Hindi na muling nakabangon si Christina sa pagkakasalampak sa kama. Nailukumos niya ng mahigpit ang kumot. Alam niya na kasalanan niya, pero hindi siya nagsisisi sa mga ginawa. For her, it was the most memorable night,
she had ever been with the man she loved and dreamed of. Mapait siyang napangiti, dahil nagkaroon nga siya ng pagkakataon na makasama ang lalaking minamahal, ngunit kapalit naman nito ang pagkasira niya sa mga taong nagtitiwala, at nagmamahal sa kanya. Mabilis na isinuot ni Denzel ang pantalon at t-shirt, saka hinabol si Chira. Naabot niya itong nag-aantay na bumukas ang elevator. Mabilis siyang lumakad papalapit dito, at kinuha ang kamay para ipaharap sa kanya. Napasinghap at gulat itong napaharap sa kanya. May kung anong punyal ang tumarak sa puso ko, dahil sa mugto niyang mga mata. Chira. Nag-iwas ito ng tingin, at tinanggal ang kamay niyang nakahawak sa kanya. Umalis ka na Denzel. Pakinggan mo ako Chira. Nagmamakaawa ako, hindi ko sinasadya. Humarap si Chira sa akin na may galit sa mukha. Muli siyang napaiyak, kaya hindi ko maiwasang mapaiyak na rin. Sa tingin mo mapapatawad kita. Sa tingin mo matapos na makita ko iyon, mapapakinggan pa kita. Chira, hindi ko ginasto iyon. Paanong hindi? Umiling siya at humagulgol ng iyak. Huwag mo akong niloloko Denzel. Akmang lalapitan ko siya, para yakapin nang umatras siya sa akin. Alam mo kung ano ang pinakamasakit. Iyong kapatid ko pa. Tumulo ang mga luha ko. Nasasaktan ako, pero alam ko na higit siya ang mas nasasaktan. Kagabi noong nagkasagutan tayo, inisip ko na hindi mo na ako mahal. Bakit? Kasi akala ko nagpahangin ka lang sa labas, kaya ka umalis sa kondo ko. Na baka nagpawala ka lang ng galit at babalik ka rin. Babalik ka rin sa akin, para yakapin ako at i-comfort. Pero hindi ka bumalik. Totoo yun, umalis ako para magpawala ako ng galit. Bahagya siyang napatawa, at pinunasan ang luhang patuloy na tumutulo sa mga mata niya. Gusto ko siyang yakapin, para paalisin ang sakit na nararamdaman niya. Pero hindi ko alam kung malalapitan ko pa siya. Natatakot ako. Alam mo Denzel, sabi mo sa akin mo gustong ibigay ang unang experience mo bilang lalaki, at ganoon din ako. Totoo iyon. Mahina kong sabi. Ako yung pinanggakuan mo pero sa iba mo naman ibinigay. At ang mas masakit ay sa kapatid ko pa talaga. Tuluyan siyang tumalikod sa akin, at pumasok sa elevator nang bumukas iyon. Humarap siya sa gawi ko, nang tumutulo ang luha. Bahagya siyang ngumiti. Hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko. Para akong napako. Gusto ko siyang hilain palabas ng elevator, pero hindi ako makakilos. Hanggang sa magsara na lang ang elevator na nagkatitigan lang kami. Nang hihina akong napaupo sa sahig, at nasabunutan ang sarili ko.